Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyan halaga ang buhay kong handog. Hallelujah. Praise God. Ang buhay ko'y hinap sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Magandang umaga po sa inyo lahat. Praise God, praise God, praise God. Today is Tuesday. Sumaatin ang pag-ibig ng Diyos. Sumaatin ang pagkapala ng Panginoon at kalakasan ng ating Panginoon sa bawat umaga. Amen? So nagyabala po tayo ng nakaraang mga araw. Kaya muli, nagre-resume po ang ating pong daily prayer. Ito po ay ating pong gagawin every Tuesday and Thursday. So maraming salamat po. Ito po si Pastor Jimmy, Evangelista, na nagsasabi lagi sa atin na ang Diyos ay patuloy na gagabay sa atin. Tayo po ay sumamba sa pamagitan po ng awitin ito. Ang Diyos ay patuloy nating sambahin at purihin. Di ang tao, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay ko'y hinap sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Hallelujah. Inyo ako. Praise God. Praise the Lord. So maraming salamat po. Ngayong umaga, patuloy tayong sumamba at patuloy natin purihin ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kami nagpapasalamat sapagkat patuloy ang inyong paggabay at pagkalinga sa bawat isa ay aming nararanasan. Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat ang transition ngayon na nagaganap mula po sa aming lockdown. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na proteksyon na aming hinihingi at ito ibibigay mo. San man dako kami naroon sa aming tahanan, sa bansa na ngayon ay nasa online at replay. Ama, dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, ikaw patuloy na gumabay sa bawat isa. Salamat sapagkat ikaw ay patuloy na nagbabantay, iniingatan mo, at patuloy na pinoprovide ang lahat ng pangailangan. Maraming salamat, dakilang Diyos.
Salamat sa mga nagpapatotoo ng kagalingan. Salamat sa biyaya at patnubay mo. Maraming salamat, dakilang Diyos. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming minamahal na Pangulo. Ama, maraming salamat sapagkat ang sambayanan, Panginoon, ay patuloy na nanunumbalik ang ekonomiya. Maraming salamat. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ang aming minamahal na Pangulo. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng senators, ang kanyang pamilya. Maraming salamat. Tinatas po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat nanunungkulan sa aming pamahalaan. Sa iba't ibang sangay ng gobyerno, maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na may talino at patuloy na pagtupad sa kanilang mga tungkulin upang dalin pangunahan ng aming minamahal na bayan. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy mong kalakasan sa kanila. O Diyos, sa aming dinideklara, Panginoon, anuman po ang kondisyon ng ekonomiya, Lord, ikaw po patuloy na mag-revive, ikaw patuloy na mag-provide, at patuloy mo ingatan, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Itinatas ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming minamahal na mayor. Ingatan mo ang aming mayor Amante. Ingatan mo ang bawat sanggunian. Ingatan mo ang barangay captain at ang mamamayan ng syudad. Bagamat bukas na po, Panginoon, ang palengke, ang iba't ibang sangay ng gobyerno, ang iba't ibang sangay ng pribadong opisina, ang iba'y nagtatrabaho, ang iba'y patuloy na kumikilos. Normally, ingatan mo ang bawat isa. Lukuban mo ng banal mong dugo, Panginoon, ang sino man pumapasok sa trabaho. Ingatan mo ang bawat isa. Lord, tinatas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga guro. Ngayon po, Panginoon, ay patuloy na nagsisimula na ang bawat teacher sa online teaching method. Dalangin po namin, bigyan mo ang mga guro ng lakas, katiyagaan. At patuloy na hawakan mo ang edukasyon. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat guro na tumutupad ng kanilang mga katungkulan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng sapat na lakas, sapat na tiyaga, at i-provide mo ang kanilang pangangailangan sa buong Pilipinas, Panginoon. Ito may kolehiyo, ito may high school, elementarya. Dalangin po namin sa lahat ng teacher ang patuloy na pagkapala. Iingatan mo ang lahat ng mga guro. Ingatan mo i-provide. Maging mga estudyante na ngayon ay hindi po sila maka-apply sa kanila pong schooling dahil sa kakapusan, wala pong mga laptop o anumang mga gadget na kailangan. Father God, I pray, gumamit ka ng maraming sangay ng gobyerno, mga pribado, upang i-extend ang mga help o tulong sa bawat estudyanteng nangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po patuloy na gumabay sa bawat isa. Maraming salamat. Lord, ang mga pangako mo ay totoo. Ikaw ang Diyos ang bidinig sa aming panalangin. Tinatas ko rin, Panginoon, ang bawat iglesia na ngayon ay nagsisimula na, Panginoon, na magsagawa ng kanilang bawat panambahan. Lord God, face to face, sa bawat churches, ingatan mo. Patuloy ko tinatas sa iyo ang bawat pastor. Bigyan mo ng kalakasan. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat sambahayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatotoo na nagtitiwala sa iyo ay hindi napapahiya. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo po na pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen, Amen. Praise God. So, i-claim po natin ang bawat pangako ng Panginoon. Tayo man ay nasa Pilipinas, sa anumang sulok ng daigdig. Kapatid, ang Diyos ay patuloy na gagabayan ka. Tanggapin mo biyaya ng Panginoon. Protektado ka dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. At ang kalakasan ay hindi po mawawala. No? Hindi mapapatid ang daloy ng tubig. No? Kaya yung po mga kapatiran namin, mga nang sumusubaybay, kayo man ay nasa iba't ibang bansa sa Asia, sa Canada, sa Australia, sa London, sa Europe,
sa Amerika, sa Bermuda, sa Hong Kong, Macau. Tandaan po natin o sa iba't ibang lugar na hindi ko nabanggit. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ang lumikha ng mundong ito, aalagaan niya ito. Amen? So, praise God, praise God. So, lagi tayo magpuri sa Panginoon, lagi tayo magpasalamat. Ano po? Lagi tayo magpasalamat sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Humigit kumulang tayo kalahating taon na. September, October na pala. Next month, November na, susunod. Pasko na. So, patuloy tayo magtiwala at sa atin lagi ang biyaya na walang kapantay. Amen? Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Praise God. So, napakabuti ng ating Panginoon. Praise God. So, patuloy din natin dinadalangin sa Diyos na yung nagbabantang bagyo daw sa ating papasok sa Luzon, Visaya, Mindanao, sa Pilipinas, pero sa bandang norte. So, ipag-pray patuloy natin. Pero tandaan natin, kontrolado ng Diyos ang ulan, kontrolado ng Diyos ang hangin, kontrolado ng Diyos ang lahat. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, ang aking short meditation po natin isi-share sa inyo ay matatagpuan po natin sa unang Kronika, Kapitulo 4, talatang 10. Ito po yung verse na talagang naging generic with regard to prayer. Pag sinabing prayer, unang-una yung prayer of Jesus ang napakahalaga. Alam naman natin yung sequence ng prayer ni Jesus. No? Marami yon na sinabing gano'n eh, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, lumapasa amin ang kaharian mo. So, yun ay panalangin ng Panginoon. At ito'y matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, no? Matthew chapter 6. Doon. No? Maraming prayers. Si Pablo nag-pray. Sa New Testament, maraming mga prayer, no? Na outline, sequence of prayer, kinds of prayer, posture of prayer. So, yun. Dito, sa Old Testament, ay marami din sila Moses nag-pray. No? Yung persistent prayer ni Moses sa Genesis chapter 5. No? Ay talagang tumindig siya bilang tagapamagitan sa milyong-milyong Israelita sa harapan ng Panginoon. Prayer din yun. So ngayon, ang aking pong isi-share sa inyo ay ang prayer ni Jabez. No? Itong prayer ni Jabez. Ang sabi dito, Jabez cried out to God of Israel, "Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. No, God granted his request. Sabihin nga natin, God granted his request. So, ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasagot sa prayer. I mean, sabihin na natin mahaba, matagal na tayo naghihintay, pero tanda natin, God granted your prayer. Kaya, sino ka man, ang iyong panalangin ay sinagot ng Panginoon. Amen? God granted your prayer. Ako, ang dami kong prayer. And praise God, God granted my prayer. Kasi He is a prayer-keeping God. He is a prayer-keeping God. He answered your prayer. Granted. Pag sinabi ng granted, approved. Di ba? Granted. Yes. As Joseph nagsabi, yes, Jabez. Granted, approved, done. Yan po ang Diyos nating nilalapitan. Bakit? Ang Diyos kasi natin ay buhay. Ang Diyos natin ay hindi po nanatili nakapako sa krus. Kaya may nagtatanong, ay pastor, ba't ang krus na nasa church niyo ay walang laman? Kasi ang Diyos natin inabuhay na muli. No? Alam natin, ang Panginoon napako sa krus, siya nabuhay na muli, inilibing. At pagkatatatlong araw, siya nabuhay. So, ang ibig sabihin, ang Diyos natin ay buhay. At nasa si Jesus, nasa langit.
nasa kanang trono ng Ama. Nasa kanang trono. So, ang ibig sabihin, the cross is empty because Jesus is alive at tayo po ay nananalangin sa Diyos na buhay. Kaya ang Diyos ni Jabez, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Pablo, ang Diyos ng Old and New Testament, ang Diyos ay nakapagtipan na siya sasagot sa prayer. So dito sa maikling meditation, meron po ditong 4 major petition si Jabez. Kaya ang ating meditation, petition in prayer. No? Naalala niyo ba si Solomon nung nanalangin? At kinausap siya ng Diyos na sabi, ano ang gusto mo para mapamahalaanan mo ang kaharian na ipinamana sa iyo ng iyong ama, si David. Alam niyo, di ba, yun po ay kinilala at patuloy na kiniklaim at dinideclare. Ano ang sabi ni Solomon? Dalawa lang kanyang petition eh. Ang sabi, bigyan mo ako ng wisdom to know good and evil. And the contrite heart, ang puso. Kaya ano sabi ng Diyos sa kanya? Dahil yan ang hiningi mo, lahat ng hindi mo hiningi, ibibigay ko. So wala siya masyadong petition, ha? Wala siya. Hindi siya napakahaba na 20 prayer request. Maganda din naman yun kasi specific. Pero makita natin, ang Diyos ay sumasagot. Kaya mahaba man, 10 man ang prayer request mo, 30 man ang prayer request mo, iniisa-isa natin, it is not the matter. Ang mahalaga, nagpipray ka sa Diyos na buhay. So dito, may 4 po akong nakita na petition ni Jabez. Ang sabi ng verse 10, oh, that the world bless me indeed. Ang unang-unang petition niya, he requests to God about the grace of God. About His grace. Na ang sabi ng Bible, si Jabez cry out to God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his prayer. The first one petition ni Jabez, he requested grace from God. Yung habag ng Diyos. Yung biyaya. Yung biyaya. Ang Diyos ay sapat sa lahat. Kaya yung biyaya ay lagi nating nararanasan. The grace of God. No? Kasi ang grasya ng Panginoon ay iniaabot yan ng Diyos sa atin. Minsan, di ba, tayo ay nagkakasala. Meron tayong tinatawag na kakulangan o imperfection. No? Nabasa ko nga sa Bible eh. Kaya ka sinagot ng Diyos not because you are righteous, because you have a good posture of prayer. God answered your prayer because God is a loving God. God is a gracious God. God is a passionate God. Amen? Kaya makikita natin tayo patuloy na manalangin sa Diyos sapagkat inaabot tayo ng Diyos according to the love and grace of God. Wala ang Diyos na panuntunan o para siyang berdugo na kung saan ay pag ikaw ay nanalangin ay sabi, oy, hindi kita didinggin sapagkat ito ka. Lumapit lagi tayo. Aabutin ng Diyos ang pangailangan mo. Ibibigay ng Panginoon. Bakit? He is a God of grace and love. He is a passionate God. Kaya si Jabez ay nakaranas noon. Oh, that you will bless me. Oh, that you will bless me. Kaya lagi mo say, Lord, bless me, bless me. And he prayed to God. He is a God of grace. Amen? Kaya every morning pray. And God extended His grace to you. If you requested grace, God extended His grace to you sa ating pamilya. Amen? Tandaan natin that because you are righteous, not because your prayer is very much welcome,
your posture of prayer ay nakaluhod ka, meron ng munggo pa. No, not because of that. Because your God is a graceful God. He is gracious. He is loving. He is a passionate God. Kaya sa paglapit mo, kapatid, your prayer granted because of His grace. Number 2, the second petition of Jabez from this verse. Ang sabi niya dito, enlarge my cause, enlarge my territory. Ang ibig sabihin, he requested growth. He requested multiplication, expansion. Amen? Tandaan po natin ang sabi ng Bible sa aklat po ng John 15. Pag ikaw ay namumunga, nag-i-enlarge ka, nag-growth ka, binibless ka, ano sabi ng Bible? This is to my Father's glory that you will become fruitful. Amen? Naluluwalhati ang Ama pag ikaw ay nag-growth, hindi lamang spiritually, hindi lamang physically. Materially, financially, ang Diyos ay ipararana sa iyo ang growth o expansion o fruitfulness. God is a God of fruitfulness. Yan ang mandato ng Panginoon. Yan ang markar sa iyo ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin, Lord, ito na buhay ko, kawawa naman ako, okay na ako dito, dahil kung ito kalooban mo. Amen? Amen po ba? Kasi may sabi na yun ang lumalabas sa labi natin eh. Pero si Jabez, ang kanyang lumabas sa labi, enlarge. Oh, bless me. Yan ang sabi ni Jabez. Kaya, Lord, bisa kasi ito eh. Lord, kung ito kalooban mo sa akin, tinatanggap ko na ito. Lord, kung ito buhay ko, yes. No, minsan lumalabas yan. Pero si Jabez, gayahin natin. Si Jabez, hindi niya binulay-bulay yung mga istorya ng kanyang pamilya noon. Ang kanyang dinideklara, no? Lumalapit siya sa gracious God, lumalapit siya sa loving God, at ikalawa na kanyang petition sa Lord, Lord, bless me, bless me, bless me. Ang ibig sabihin, enlarge my cause, enlarge my territory. Kaya mga kapatid, yung kinalalagyan mo, hindi lang yan ang plano sa iyo ng Diyos. Merong pang expansion, may growth, and may enlargement ka pang mararanasan. God will increase your territory. God will increase the growth of your possession. God will increase. He is a God of blessing. Ayan number 2. Number 3. Ano ang prayer niya dito? And thine hand may be with me. Ang sabi ni Jabez sa ating Panginoon sa kanyang prayer ay ito, let your hand be with me. Yun ay ikatlong petition niya. Ang ibig sabihin, he requested godly guidance. Sabihin natin, guidance. Yan yung ikalawa. Diba, ikatlo. Una, he requested grace. Ikatlo, he requested growth. Ikalawa, growth. Ang ikatlo, he requested guidance from the Lord. Your hand be with me. Alam niyo, pag ang kamay ng Diyos ay kumilos sa atin, no one can touch you. Even COVID-19 cannot touch you. Because God's hand is with you. God's hand is with me. God's hand is with your family, with my families, with your house, with your home, with your every member of your family, with your relatives. Kaya sabi ni Jabez, let your hand be with me. Ang ibig sabihin, your guidance and protection be with me every day. Amen. And the last one, ang sabi dito, he requested godliness. Kaya 4 na G itong ating pinag-aralan about the petition in our prayer. He requested grace. Tandaan natin, no, lalapit tayo ng Diyos sa Diyos na punong-puno ng biyaya. Siya'y sapat. Ikalawa, he requested growth. Enlarge my territory. Ikatlo, he enlarged. Your hand be with me. He requested guidance. And the last one, he requested godliness. And
worldest keep me from evil. Ingatan mo ako sa mga palaso ng kaaway. Tandaan natin, godliness is living righteous to the Lord. In our daily walk, in our daily living, let our life, to be godly. So that the enemy ay walang kayang ipukol sa bawat isa. Hindi ka kayang galawin ng kaaway. Tandaan niya. The devil cannot touch you. Kasi sabi ng Bible, if God is with you, who can be against you? Kaya si Jabez, yan yung kanyang ika-4 na petition. And, ang sabi doon sa huli, God responds and God granted His request. Today, what is your request to the Lord? No, maaari, yung request natin ito ay maaaring pang-material, pang-physical, pang-spiritual, ano man yun. Tanda natin, God is a God of grace. Napakahalagang 4 na petition niya. Amen? And let us pray today. Saan ka man naroon? Ito ang dinideklara ng Diyos sa salita ng Diyos. Your request granted by the Lord. Amen? Kaya tayo magpuri sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang sambahin at tayo magpasalamat sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po dakilang Diyos sa umagang ito. Like Jabez's prayer and petition, may mga request siya. And you are the gracious God. He requested growth, He requested guidance, and He requested godliness. At ikaw, Panginoon, ang sabi mo sa Kanya, your request granted. San man naroon, Panginoon, ang aking mga kapatid? Kapatid, saan ka man naroon? Ito sinasabi ng Biblia sa iyo. God is a God of grace. Come to the Lord and ask guidance and ask guidance from the Lord and growth in godly living. And sabi ng Diyos, your request, granted. Tanggapin mo biyaya ng ating Panginoon. Dinideklara ko naman ngayon na Diyos natin ay Diyos ng pagmamahal, Diyos ng biyaya. Hindi tayo mapapahiya sa oras na tayo lumapit sa Kanya. Dumidinig siya ng panalangin, kaya tanggapin mo ang kasagutan ng panalangin, tanggapin mo ang growth, tanggapin mo ang guidance and godliness from the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good morning, good morning, good morning. So, sa Huwebes po, magkita-kita ulit tayo. Ito po ay Martes and Huwebes. Inusod ko po ng kaunti. So, ito po si Pastor Jimmy, Evangelista, mula po Ciudad de San Pablo City, Life in Christ, na nagsasabing, life is amazing, winning is our calling. God bless you. I miss you. I love you. Buhay ko, puso